Nagbakal at nasaktan, kaya raw nag-amok ang isang babae sa gitna ng kalsada at nanghuhulihin na. Pumalag ito at nangagat pa. Nakatutok si James Agustin. Pasuray-suray ang babaeng ito na nahuli kam sa gitna ng kalsada sa Barangay Project 6 Quezon City. Kinakawayan pa niya ang ilang motorista. Tinanggal ang suot niyang tsinelas sa takmang babatuhin ng dumaang tricycle. Isang kotse ang tinuluyan niyang batuhin ng tsinelas. Hindi pa nakontento, pinutirya rin niya ang isang motorcycle rider. Lugar niyo, paano ko gagawin yun? Nang rumisponde ang mga taga-barangay at inaresto ang babae, patuloy siya sa pagwawala kahit nakaposas na. Sinipa pa niya ang isa sa mga barangay tanod. Ay, ba't ka nanadyak? Huwag ka Ayon sa pulisya, galing sa inuman ng 27 anyos sa babae, kasama ang kanyang kasintahan. Inireklamo siya matapos ang ginawa sa mga dumaraang motorista. Ang isang BPSO po natin ay kanya pong nasaktan. At isa rin pong kagawad ay nakagat po niya sa tagiliran at sa braso. Ito na ang ikalawang beses na nasangkot sa ganitong insidente ang sospek. Sabi niya hinihiwalayan na raw siya ng kanyang kasintahan kaya siya nagkaganoon. Sobra pong kalasingan po sir, wala na po akong sa wisyo. Pero kinagat mo yung isa sa mga kagawad. Hindi ko na po talaga matandaan sir yung mga nangyari. Pumingi po talaga ako ng pasensya, talaga sobrang pagsisisi ko. May isang bagay raw siya natutuhan. Huwag na pong mag-inom, yung mga kabataan ngayon, itigil ng pag-iinom. Sinampahan ng sospek ng mga reklamong alarming scandal, resistance and disobedience, at direct assault upon an agent of person in authority. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. May isa pang pagmamahal na masakit naman sa bulsa. Yan ang dagdag singil ngayong Pebrero ng Meralco na posible para masundan sa mga susunod na buwan. Kung magkano, alamin natin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Bago ang ref ni Gloria, pero hindi raw nila ito madalas pinapagana para makatipid sa bill ng kuryente. Minsan, inop namin ng rep. Minsan nga, 2,000, bumaba ng konti. Tinatagal namin ng rep. Lalo pang hihigpit ang bayarin dahil tataas ng 57 centavos per kilowatt-hour ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Pebrero. Katumbas ito ng 115 pesos na dagdag bayarin sa tipikal na bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan. Mas mataas ang konsumo, mas malaki ang dagdag bayarin. Ayon sa Meralco, tumaas ang bili nila ng kuryente mula sa mga independent power producers. Ang planta ng First Gas halimbawa, gumamit ng imported liquefied natural gas na mas mahal ng hanggang 40% kumpara sa malampaya gas. Umakyat rin ang presyo ng kuryente mula sa power supply agreements. Tumaas din ang transmission charge. Nakaapekto rin daw ang paghina ng piso kontra dolyar. We can only use the existing ERC-approved power supply agreements and the WESM. And yan yung pinakamababang presyo based on the current contracts and fuel prices that we have. Pero mukhang hindi pa dito magtatapos ang pagtaas ng bayarin sa kuryente. Ayon sa Meralco, pagpasok ng panahon ng tag-init, lumalakas ang konsumo sa kuryente dahil sa mas malakas na paggamit sa mga cooling devices gaya ng electric fan at aircon. Sa panahon ding ito, kadalasan tumataas ang presyo ng kuryente. Ngayon pa lang, problemado na maging mga negosyo, gaya ng salon na ito na mas malaki ang konsumo tuwing panahon ng tag-init. Kagaya ngayon na, pag walang kliyente, pwede man i-off yung lights. Pag may clients na, pwede na siguro i-on. Historically, ang tawag namin dyan, seasonality of consumption. Ano naman magagawa mo sa demand-side management? So, dalawang inisyatiba yan. Isa na itong ILP, pangalawa yung energy efficiency. Ang Interruptible Load Program o ILP ay paraan kung saan ginagamit ng mga malalaking kumpanya ang sarili nilang source ng kuryente tulad ng mga generator set para maiwasan ang power interruption sa mga bahay. Ang mga household naman maaaring makatulong sa pamamagitan ng mas wais na paggamit sa kuryente. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Gusto raw isabay ng Senado sa 2025 midterm elections ang plebisito para sa pag-amyenda ng saligang batas. Kaya may target sila sa Oktubre. Tinutukan po yan ni Mav Gonzalez. Kahit dati nang nagsabi ang liderato ng Senado na wala silang susundang timeline,
Nagtakda na rin ang Senado ng practical deadline para sa resolution of both houses number 6 na layong amyendahan ang konstitusyon. By October, at the latest. I'm not saying na hindi siya pwedeng matapos na mas maaga doon. Sinasabi ko lang, yan ang pinaka-late. Kung pwedeng mas maaga, mas maganda. Yan ay para maisabay na sa 2025 midterm elections ang plebisito o pagboto ng taong bayan pabor o kontra sa mga pagbabago sa saligang batas. Kaya nga gusto ko sabay sa elections para may pananagutan ng mga kandidato, di ba? Kung ano yung posisyon nila sa tsa-tsa, kung hindi magandang paliwanag mo sa entablado, kung medyo hindi mo naintindihan yung issue at lumalabas na hindi mo pinag-aralan at oo ka lang ng oo o hindi ka lang ng hindi, di ba? It will expose people sa totoo lang. Dahil umpisa pa lang ng mga debate, hindi pa raw panahong magbilang o maglahad kung sino ang pabor at kontra sa tsa-tsa. Tugon nila ito sa hamon ni House Majority Leader Manix Dalipe na ngayon pa lang ay magdeklara na ng kanilang posisyon ang bawat isa sa mga senador. Kakaumpisa pa lang, tapos sasabihin mo na tatanungin mo, are you in favor or not? So magiging bias na po yung magiging deliberation pag sinabi mo na. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, ano pang punto ng konsultasyon sa mga resource person kung may posisyon na pala sila sa issue? Si Senador Chis Escudero ibinalik sa mga kongresista ang hamon. Bakit hindi aniya nila aminin na sila ang nasa likod ng Peking People's Initiative? Habang gumugulong ang pagtalakay ng Senado sa pag-amyenda ng konstitusyon, tuloy rin sa susunod na linggo ang investigasyon nila sa umunoy bayaran sa People's Initiative, bagay na ilang beses nang inalmahan ng mga kongresista. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Isang public school lamang sa Metro Manila ang pasok sa minimum proficiency ng Program for International Student Assessment o PISA 2022. Ano kaya ang alas nito at bakit naman bagsak ang iba pang paaralan sa rehiyon? Ang tugon ng DepEd sa pagtutok ni Marisol Abduraman. Cases of permutation. Inabutan kong seryosong nakikinig ang mga estudyanteng ito ng Benigno Aquino High School sa Taguig sa guro na talaga namang ganadong magturo. Nagke-create po kami ng mga activities na talagang maiintindihan po, lalo na po yung subject po na math. Marahil daw dahil sa dedikasyon ng mga guro rito kung kaya pasok ang score ng paaralan sa minimum proficiency level sa Program for International Student Assessment o PISA nitong 2022. Nakafocus kami doon sa pagtuturo ng mga teachers na talagang sinisigurado namin na naituturo lahat ng competency na needed. Isang karangalan sa eskwelahan na maging natatanging public school sa NCR na nakapagkamit ng above proficiency level sa PISA survey. Kaya lalo raw nilang gagalingan na magkaroon ng mga dekalidad na estudyante. Mas na-inspire po ako na mag-strive for the better, for higher grades, and para mas galingan po sa lahat ng ginagawa sa school. Pero ang nakalulungkot, nag-iisa ang Benigno S. Aquino High School sa mga public schools sa Metro Manila na pumasa sa PISA 2022. Kahit sa private school, konti lang ang pumasa, 5 lang. Hindi itinanggi ng DepEd na sumasa ilalim ito sa kalidad ng edukasyon sa bansa. Yung learning outcomes natin ay hindi siya at par with the others. May mga factor din daw na nakakaapekto sa proficiency o pagkatuto ng mga bata, kabilang ang estado nila sa buhay. Socio-economic status sa mga bata, parental support and involvement sa kanilang pag-aaral, mga provision of resources sa schools, saka mayroon po tayong school environment. Kung tutusin, tumaas naman daw ang ating score sa PISA mula 2018 hanggang 2022. Pero kapos pa rin, low proficient pa rin. Halos parehas lang naman yung resulta nung nasa PISA at nasa math namin na medyo low proficient po ang ating mga bata. Kaya tuloy-tuloy daw ang mga hakbang na ginagawa ng DepEd. May National Recovery Program na hindi lang para sa mga estudyante, kundi para rin sa mga guro. National Reading Program, National Science and Mathematics Program. Para sa mga teachers, nire-remove na natin yung admin task para makakoncentrate lang po sila sa teaching. Ilulunsad din daw ng DepEd ang digital education para mahasa ang mga bata na gumamit ng computer. Bagay na malaking tulong daw sa mga mag-aaral ng Benigno Aquino High School. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Sa gitna ng El Nino, pinamamadali na ng Pangulo ang mga proyektong titiyak na sapat ang tubig gripo sa bansa. Ang angat na, matagal nang kulang ang kapasidad kumpara sa sinusuplayang populasyon. Kaya nakikitang solusyon ang pinapatayong Kaliwa Dam. Pero
may mga tutol dahil may masasakripisyo. Ang dilema, tinutukan sa special report ni John Consulta. Sa gitna ng katubigang ito sa Nueva Ecija, may bakas ang sibilisasyong lumilitaw lang tuwing sumasadsad ang level ng isang dam. Mga istruktura ng lumang bayan ng Pantabangan na sadyang pinalubog noong dekada 70 at tila nagpapaalala sa sakripisyo ng ilan para sa pakinabang ng mas nakararami. Sa kasong ito, mahigit 1,600 pamilya ang nirelocate para sa Pantabangan Dam na ipinagawa para sa irigasyon at produksyon ng kuryente. Pagbalanse yung kinailangan daw gawin noon at tila kakailanganin din daw gawin ngayon. Sa Metro Manila at mga karating probinsya, halos taon-taon na ang pinoproblema sa ilang lugar ang paghina ng tubig gripo at irigasyon. Pero lalo na tuwing may umiiral na El Nino gaya ngayong taon. Whether it's mild, moderate, or severe, in fact, iba-ibang paghahanda siguro yung kailangan natin gawin. Bitin na kasi ang tubig ng Angat River System kung saan galing ang 70% ng tubig ng Metro Manila. Ang dam dito, binuksan noong 1967 para sa 3 milyong tao, pero higit 14 na milyon na ang sinusuplayan sa Metro Manila pa lang. Kaya matagal nang itinutulak na solusyon na dagdagan yan. Sa gitna ng Sierra Madre, unang natukoy na gawin ang isa pang dam. 1979 pa sinimulan ng plano. Ngayon, itinatayo ang proyekto sa boundary ng General Nakar at Infanta sa probinsya ng Quezon, diretso pahilaga sa Rizal. Dito sa aking mismong pwestong kinatatayuan, i-construct ang Kaliwa Dam Project. Nasa boundary ito ng Infanta Quezon at General Nakar. May taas ito na 60 meters. Nakatumbas ng isang 20-story high na gusali. Inaasang matapos ito December 2026. Ayon sa MWSS, kaya ito mag-generate ng 600 million liters na tubig kada araw. Pero tulad sa lumang Pantabangan, may mga kailangang umalis, may mga mawawalan ng tirahan. Ang araw na ito ang naging sagrado. Sa General Nakar, Quezon, isang sagradong lugar para sa mga katutubong dumagat remontado ang isasakripisyo. Dahil kailangang bigyang daan ang pagpapalapad ng daluyan ng ilog para sa dam, ang 85 anyos na si Nanay Catarina Meras na 50 taong nakatira sa tabing ilog, kinakailangang lumisan. Kami ay kontento kung ang tubig ngay dadalhin ng Maynila. Kami ngay gustong humiling. Siguro may kami hindi nila babayaan. Para sa dam na pakikinabangan ng halos 3.2 milyong sambahayan, tinatayang halos 1,500 pamilya ang kailangang lumisan ayon sa Save Sierra Madre Network Alliance. Pero ibang bilang ang binabanggit ng MWSS. Around 46 families na affected. No? Ito yung mga kailangang i-relocate talaga. So, meron tayong 15 IP families doon. Hopefully, makausap namin yung DepEd para mabuksan ulit yung school doon. Ang mga katutubong maapektuhan, nakipagsundo na raw sa MWSS at bibigyan ng suportang pinansyal, pangkabuhayan at iba pang benepisyo. Kami po ay nagbigay ng pagsing-ayon base po sa aming pagdama at pakiramdam sa pangangailangan ng mas marami nating kababayan. Hindi po kami naging maramot. Pero hanggang ngayon, mariing tinututulan ang proyekto ng ilang grupo. Kabilang ang munisipyo ng Infanta. Pero na-endorse na raw ito sa MWSS ng Regional Development Council at Provincial Development Council na nakakasakop sa Infanta. Sa kanilang pag-aaral, lubha raw peligroso ang proyekto, hindi lang para sa mga nakatira sa tabing ilog, kundi para sa buong bayan ng Infanta. Experience ng Infanta ng 2004 last month. We were submerged into water, muds, and debris from the Sierra Madre Mountains, 12 to 18 feet taas. Maraming buhay ang nakitil, maraming ari-arian ang nasira. Itong fault line, tumatagos dito sa hanggang sa Infanta General Nakar. Magkakaroon ng malakas na paglindol.
pwedeng masira ang dam that may result to flash flood. From concrete face na rockfill dam, ginawa nilang gravity dam, mas maliit yung kanyang footprint, mas magandang design yung ginawa nila para less yung environmental impact ng project. Sakaling itulak pa rin ng national government, may hiling ang mga lider ng Infanta. Rechanneling and dredging of Agus River, yung pagtatayo ng flood dike o Agus River protection wall. Sana ma-relocate ang seat of government ng bayan ng Infanta at magkaroon din ng mga evacuation centers. Pero hindi lang naman mga tao sa isang bayan ang magsasakripisyo, kundi mga hayop, mga halaman ang magkakaugnay na nabubuhay o ecosystem ng Sierra Madre. Giit ng isang grupo, may iba pang paraan at may iba pang pagkukunan ng tubig. Kung ayusin yung mga watersheds doon sa mga existing dams, maniniwala kami na tuloy-tuloy na makakapag-supply ng tubig. Pero ginagawa na yan ng Maynilad. 2 treatment plant nito ang naglilinis na ng tubig mula sa Laguna de Bay para mag-supply ng 300 milyong litro ng tubig gripo kada araw sa Timog Metro Manila. Pero kahit yan, pahirapan. May mga instances na tumataas yung tinatawag na turbidity. Ito yung paglabo ng tubig dun sa Laguna Lake. Pagka mataas yung turbidity, mas bumabagal. Kailangan namin pabagalin yung treatment process dito sa loob ng planta. Ang result nun ay mas maliit yung volume of water na napoproduce namin. Kabubukas lang ng ikatlong water treatment plant na magdadagdag ng 150 milyong litrong tubig kada araw. Pero para lang yan sa 1,700,000 customer ng Maynilad sa Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa at Cavite. Matatapos ang Kaliwa Dam, pero darating din ang panahong masasagad ang kapasidad. Kung mangyari yan at dam pa rin ang solusyon, mauulit-ulit lang ang kasaysayan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.